depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Okay, nandito na si Coach Baze at inyo na namang maririnig ang aking mga mensahe para sa mga bigo sa buhay at maraming pinagdadaanan. Anyways, lagi ko naman sinasabi sa inyo, greatest advantage ninyo ngayon sa YouTube ay ako. Not that na kailangan yung manood ng mga channels ko, mas magiging clear ang lahat kapag nagpa-schedule na kayo. Kasi kapag nagpa-schedule na kayo, doon natin kasi malalaman talaga kung ano magiging resulta niyan. Kumbaga para akong propeta, mapipredict ko kung ano yung magiging resulta ng relationship nyo, kung saan kayo pupunta, kung saan kayo tutungo. And if you want that clarification and you want to get your ex back, you know, mas mapapadali ang lahat if you give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. Anyways, let's go to this topic. And today, ang pinaka-topic natin is paano mo ba mapapabalik ang ex mo ng effortless at paano siya magsisisi kung gagawin mo ito. I will give you an example. Kung isa kang tao na mahilig sa sugal, I mean it, halimbawa mahilig ka sa sugal, hindi ka nagsisisi. Kasi nga, kada pag-uwi mo ng bahay, meron ka namang ngangatain, meron kang kakainin, meron kang pamilya, at meron kang pera. However, merong isang story na merong isang guy na napakahilig niya sa sugal. So, mahilig siyang magsugal sa casino, sa sabong, kung saan siya pumupunta. Anyways, hindi lang 100,000 ang tinataya niya dahil medyo mayaman siya, milyon-milyon ang tinataya niya kung minsan. At dahil sa pagtaya niya ng milyon-milyon, may mga times na talagang natatalo siya at dumating sa point na naubusan na siya ng pera. Nga lang, pag-uwi niya, meron pa rin silang pera sa bangko. Kaya hindi siya tumigil hanggang naubos yung pera niya sa bangko at nalimos lahat ng pera niya. At pagkatapos, iniwanan siya ng pamilya niya at yung sarili niyang bahay ay kanyang binenta na. Dahil wala nang ang pera, nakasangla at nakuha na, kaya kailangan mabenta na. Itong guy na ito ay isang sugalero. At hindi siya nagsisisi dahil may pera pa siya. Sa bangko, meron pa siyang bahay, meron pa siyang pamilya. Pero nung lahat ng bagay na to ay nawala na, doon na siya nagsimulang magsisi at doon na siya nagsimulang masaktan. At sinabi niya sa kanyang sarili na kung sakali magkakapera siya ulit, he learned the lesson at hindi na niya ito uulitin. Doon siya nagsisi at sa next time na mangyayari, never na siya magsusugal. However, huli na ang lahat. Kaya nagsisi siya. Okay, ano ba ang story na yon at ano ba ang interpretation ko sa illustration na ginamit ko? Ang nagsusugal kasi sa atin ngayon ay yung mga ex natin. Yung mga ex natin na akala nila hindi na tayo babalik or akala nila babalik pa tayo. Kasi iniisip mo kasi na babalik ka pa and for that reason na babalik ka pa, nararamdaman niya yun. Nararamdaman niya na gusto mo pa na magbalikan kayong dalawa. At dahil nafe-feel niya yun, hindi siya nagkakaroon ng pagsisisi. Kahit konti sa puso niya, hindi siya nakakaramdam nun. Kasi nga, alam niya na meron ka pang love at gusto mo pang bumalik sa kanya. At dahil gusto mo pang makipagbalikan sa kanya, yung love na yun ay nagre-retain sa heart niya. At wala siyang pagsisisihan sa breakup na nangyari. Kasi alam niya sa sarili niyang, mahal na mahal mo pa siya. Kagaya ng illustration ko kanina, yung nagsusugal. Yung nagsusugal kasi, alam niyang may uuwian pa siya eh. At ganun din yung ex mo. Alam niyang may uuwian pa siya. Kung nararamdaman ng ex mo na mahal mo pa siya, kahit sabihin mong hindi na kita mahal, kung nafe-feel pa niya yun, wala kang kalusot. Laging tinatanong sa akin ng mga clients ko, Coach, paano ba magsisisi yung ex ko? Paano ba siya magsisisi? Paano magsisisi ang ex mo kung mahal mo pa? Alam niya sa sarili niyang may uuwian pa siya eh. Alam niya sa sarili niyang may babalikan pa siya kung sakaling gusto niya. Alam niya sa sarili niya na nandyan ka pa. At alam niya sa sarili niya na minsan nagmamatapang ka lang. Pero in the end, wala naman talaga. Right? At dahil alam niya yung katotohanan na yon, talagang hindi siya magsisisi. Ngayon, kung gusto mo magsisi ang ex mo, kailangan iparamdam mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Ang tanong paano? Sa pamamagitan ba ng pagsabi na hindi na kita mahal, hindi na kita gusto, i-chat mo ng ganun, i-call mo, kakausapin mo, sasabihin mo, hindi na kita mahal. Hindi ganun yon. Hindi sa salita,
napaparamdam ang salitang hindi na kita mahal. Kung gusto mo maramdaman niya na hindi mo na siya mahal, kailangan magsimula ka na maging totoo sa sarili mo. At i-aim mo na wag mo na siyang mahalin. Iwasan mo siyang i-chat, iwasan mo siyang i-text, iwasan mo siyang i-message. Umiwas ka sa kanya. Maging para kang pusa na nagiging avoidant sa tao. Maging avoidant ka, layuan mo. Iparamdam mo sa kanya na wala ka ng love na nafe-feel towards him or her. At kapag naparamdam mo yung mga bagay na yun, kusa na lang na mararamdaman niya yun. Kasi nga, pinaparamdam mo na. The point is, halimbawa, sinabi kong susuntukin kita, hindi ko naman ginawa. Hindi ka masasaktan, di ba? Pero kung hindi ko na sinabing susuntukin kita, pero sinapak na lang agad kita sa muka, masasaktan ka. Hindi mo masasaktan ng ex mo gamit ang salita. Kung gusto mo masaktan siya, gawin mo ito sa pamamagitan ng gawa. Magsimula today, since this day, maging avoidant ka, medyo lumayo-layo ka sa kanya, medyo gumawa ka ng distansya for yourself, para sa sarili mo, para naiingatan mo yung self mo. At ang ex mo nun, babalik siya ng effortless. Bakit siya babalik ng effortless? Kasi naramdaman na niya na hindi mo na siya mahal. At dahil doon, gusto niyang balikan yun, gusto niyang magsisi, gusto niyang hagilapin yung nawala niyang tahanan. Dahil ang tahanan niya ay walang iba kundi ikaw. Pero dahil sa breakup na nangyari, yung breakup na nangyari, siya nakipaghiwalay, naumay siguro sa'yo, kasi nga, uto-uto ka, ganun. So, dahil sa umay na nararamdaman niya, lumayo siya, nag-pull away siya. Ngayon, gusto ka niyang bumalik. Kasi nga, hindi ka na niya maramdaman. At dahil nga, pinaramdam mo sa kanya na hindi mo na siya mahal. Medyo marami akong sinabi, pero tingin ko gets mo naman ang ibig ko sabihin. Kasi ganun lang yun eh. Kaya ako nasabing effortless siya, kasi totoo naman. Hindi mo naman talaga kailangan mag-effort pa dito. Laging ang dami nagtatanong sa akin, Coach, paano ba ibabalik yung ex ko? Simple lang ang sagot. Wala kang gagawin. Literal. Hayaan mo siya yung gumawa ng paraan. Hayaan mong siya yung manligaw, hayaan mong siya yung lumapit. Hayaan mong siya yung gumawa ng paraan. Gamitin mo rin ang pride mo from time to time. Hindi rin kasi makakatulong kapag yung pride mo tinitipid-tipid mo eh. 'Di ba? So, mas magiging healthy kapag yung pride mo, ginamit mo siya sa tama. And that's it. I think kung may paggagamitan ka ng pride ngayon, tingin ko sarili mo na. Huwag mong isipin na toxic ang ganitong advice. Hindi. Ang tawag dito, self-love. Hindi ka na kasi marunong magmahal ng sarili mo eh. Kaya nahanap po itong channel na to. At dito, wala kang ibang iibigin, wala kang ibang mamahalin kundi sarili mo. Huwag niyo sabihin na narcissist ang tinuturo ko. Hindi ako nagiging narcissist. Ang sinasabi ko lang, kailangan nyo matutunan minsan na, alam mo yun, mahalin ang sarili. Hindi pwedeng puro, alam nyo yun, hindi pwedeng puro kayo-kayo lang. Matuto rin kayo na mahalin nyo ang sarili nyo. Nandito kayo sa channel na to dahil alam ko na nagkulang kayo. Hindi sa ex nyo, kundi sa sarili niyo. Kung meron kayong pinabayaan, hindi yung ex nyo. Wala kayong ibang pinabayaan kundi ang sarili nyo. At ito, nagbibigay ako ng mga nakaka-encourage na word para gumising kayo at mabuhay ulit. At kumilos ulit kayo na naaayon sa tama. Tigilan nyo na yung masyadong gumagawa ng diskarte to get your ex back. Sapat na yung effortless lang. However, may mga certain scenario na kailangan nyo ako. Huwag na kayo mag-alangan, pambihira. Just give us a message sa page namin. Yo, thanks for watching.